Konnichiwa mga kasaka, yan, isang mainit na tanghali sa inyong lahat. Ayan, ito nga pala yung dadalhin natin dahil pupunta tayo ng farm. At syempre, isusot muna natin itong mahiwagang bota natin. Alam nyo naman, dahil sobrang init, so kailangan natin magbaon na maraming tubig. Mahirap kasi pag naubusan tayo ng tubig, lalo sa may farm, ay sobrang init naman talaga. Makikita mo naman talaga ang kalangitan, napakalinis, talagang solid na solid ang araw. So tara, punta muna tayo dito sa harapan dahil dito natin hihintayin si nanay. Kung makikita nyo, di ba? Ganyan lang buhay natin dito mga kasaka. Simpleng-simple. Habang hinihintay nga namin si nanay, nagtapon muna kami ng basura at nilinisan na rin namin to para sa ganun para sa susunod na harvest, malinis na po tong makina natin. A few moments later. Ayan, fast forward tayo dito. Nakasakay na nga kami dito sa may sasakyan at dumating na rin si nanay at papunta na nga tayo sa may farm. Ayan, makikita nyo naman talaga sa paligid. Talagang sobrang init na dito sa Japan. Grabe. Mga kunyahan dito sa loob, yan, nagmumuni-muni muna tayo dito at nag-iisip kung anong mga pwedeng gawin natin pagdating natin sa may farm. Pero ayon kasi sa napag-usapan namin, ang gagawin namin ngayon is maghihiryo or maglalagay ng pataba itong mga nigi na to para mabilis nang lumaki. Ayan, naisakay na nga rin namin itong mga gagamitin natin na pang pataba at meron din mga gamot dito. Ano ba to? Katakana ba to? Ayan, katakana nga, Dantotsu, di ba? Nakakabasa pa tayo kahit papano. At alam nyo mga kasaka, share ko lang sa inyo. Dapat talaga kahit nagkatrabaho na tayo dito sa Japan, nag-aaral pa rin tayo ng Nihongo kasi nga napaka-importante yan mga kasaka kahit saan tayo magpunta dito sa Japan, mapakaimono, mapakain sa restaurant, mga ganon. Like for example, punta tayo sa loob ng supermarket, di ba? Meron tayong mga nakikita doon na mga nakasulat, mga nakakatakana or kanji. So kailangan pag-aralan din natin yung mga yun kung ano yung mga ibig sabihin kasi nga mahirap din naman talaga kung nga tayo pagdating sa mga ganyan. Mamaya nagbayad tayo sa kahira tapos sinabi niya, kukunin mo ba to? Tapos sabihin lang natin kahit di natin naiintindihan, hay! Yan ang teknik ng mga Pilipino. May iba lang tayo. Ayan, kasalukuyan naghihiryo na nga tayo dito or naglalagyan na ng pataba. Sulit yung init, grabe, kita mo naman talaga yung araw, tutok na tutok sa may ulo natin. So ganyan nga pala yung paglalagay namin ng pataba, tagang lilinya-linyahin namin yan isa-isa. So grabe, sobrang tagal din to mga kasaka, mas lalo pag ito mainit, talaga kailangan may baon talaga tayong tubig dito. Mahirap na, baka mamaya ma-dehydrate tayo dito kung ano mangyari sa atin. Mahirap na kung ganun mangyari, wag naman sana. Dito mo talaga makikita sa Japan, no? Grabe yung mga tao dito, talagang napaka-workaholic nila. Kahit yung mga nasa edad na, talagang wala silang pinipiling trabaho, talagang nakikipagsabayan pa talaga sila sa atin. Ayun nga pala si nanay, habang naglalagay nga kami ng pataba, ayan, pinapanood niya kami kung paano kami maglaro. Maglagay pala ng pataba. Ayan, nung natapos nga pala namin dito, lipat na naman tayo dito sa kabila. Grabe, ang dami pa. Lalagyan natin to ng pataba kasi nga sa susunod na araw, iuulan para matunaw na yung pataba na ilalagay natin. At alam nyo mga kasaka, yung tawag nila dito sa may farm na to, or hatake, Cameron. Tapos nagulat ako nung bago-bago pa ako dito. Ano yung Cameron, gago? Ni-research ko pa kamo, tapos tinanong ko si nanay. Yun pala. A few moments later. Akalain mo naman talaga alas 3 na naman ng hapon. At eto nga, kumukuha nga pala si nanay ng pera dyan at magpapabili daw siya ng inumin namin. Pupunta nga pala tayo sa sinasabi nilang tindahan dito ay Diduhan Baiki pala. Andun kasi yung mga mabiling mga inumin kaya pupuntahan natin yun kung ano yung mga pwedeng mga bibili doon. So let's go! Ayan na, nakikita ko na ngayon tindahan na sinasabi nila. Ayan, dito tayo bibili mga kasaka. Alam nyo mga kasaka, uhaw na talaga ako sa oras na yan nung pagbigay nga ni nanay ng 1,000 yen. Ang paspas ko naman talaga pumunta dito sa Diduhan Baiki para bumili ng inumin namin. Ito kasi lagi namin binibili, yung vitamin na sinasabi ni nanay dahil maganda nga daw sa katawan. So ito yung lagi niyang iniinom. Kaya yun na rin yung iniinom ko para matulad natin si nanay kung ano pa talaga yung sikreto niya. Kasi nga, ang lakas pa niya kahit 77 years old na . Habang nagbe-break time na kami dito, nakita ko nga pala yung lumilipad na aeroplano sa taas. Namimiss ko na tuloy umuwi. Pagkatapos nga pala ng break time namin, ito na nga pala yung huling farm na lalagyan natin ng hiryo. Grabe, sobrang init at anong oras na rin pala ito. Kailangan before mag 5 PM matapos na namin to lahat para sa susunod na araw mag-harvest naman tayo ng negi. Ang hirap din naman kasi pag araw-araw tayo dito sa farm, mas lalo ngayon summer, grabe, sobrang init pag nandito tayo maghapon. Fast forward na nga tayo dito mga kasaka, ayan, pauwi na nga tayo sa oras na ito. At eto nga, makikita nyo naman talaga, napakataas pa ng araw kahit alas 5 na. Habang nakasakay nga kami dito sa sakyan, ayan, nakita namin si Nepal, ayun, tinakas pa talaga ang kamay, kumaway-kaway pa. Kaya kung isa ka sa mga nagbabalak na mag-abroad dito sa Japan, ito, search mo na tong agency na to. Ayan, tapos na naman ng isang araw dito na nga tayo sa may apartment. So hanggang dito na lang siguro mga kasaka. Salamat sa panonood. Follow for more.